na nandito po kami sa Mangaldan, Pangasinan. Kapatid Nelly, ang magtatanong po sa inyo ay si kapatid Alfredo Aquino, 62 anyos. At ito'y tiga Sahay, Mangaldan, Pangasinan. Magandang gabi, brother Aaron. Ang aking katanungan po ay sa gulang kong 62, hindi ko pa nainong ano ang kahalagahan ng ating buhay at bakit tayo nabubuhay. Salamat sa inyong pagdalo, kapatid na Alfredo, ano? Alam nyo, dapat sana naitanong nyo na yan, bata pa kayo. 62 na pala kayo. Hanggang ngayon, di nyo pa alam yan. Dapat alam na natin yan, bata pa tayo. Ano ang kahalagahan ng buhay at bakit tayo nabubuhay? Unang-una, bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo umiiral? Basahin natin ang Gawa 17 at ang bersikulo ay 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ayon, maliwanag ang sabi ng kasulatan, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Diyos. Kaya tayo nabubuhay, may Diyos. Alisin mo ang Diyos, walang mabubuhay. Parang yung generator ng elektrisidad. Patayin mo ang generator, patay lahat ng ilaw. Kaya nagsisindi ang ilaw, ang telebisyon, ang lahat ng electrical appliances, pag nakadikit sa o nakakabit sa generator ng power. Pag nawala yung power, patay lahat ang appliances, patay lahat ang ilaw. Tawag doon brownout o blackout. Alam nyo, kaya tayo naniniwalang may Diyos. Sa Diyos kaya tayo nabubuhay eh. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Sa Kanya tayo nangabubuhay, sabi ni Pablo, nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. We have our being, we exist, we move, and we live in Him. Dahil sa Diyos tayo nabubuhay. Ngayon, ano ba ang halaga ng buhay? Bakit tayo binubuhay ng Diyos? Kasi kaya po tayo binubuhay ng Diyos para tayo'y makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin sa lupa, kapatid, parang ito'y isang practice. Habang nasa lupa tayo, tinuturuan tayo ng Diyos ng pagsunod. Kasi gusto niya na isama niya tayo doon sa langit, sa kanyang kaharian, para mabuhay tayong kasama niya. Kaya ang buhay ngayon, pagbibigay ng Diyos sa atin ng chance o ng pagkakataon na mabuhay na kasama niya. Kaya tayo nabubuhay dito sa lupa. Yan po ang halaga ng buhay dito sa lupa. Itong buhay sa lupa, puhunan natin ito kung magpapakabuti tayo para makasama tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Diyos. Basahin natin ang Efeso. Ganito ang nakasulat sa 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Ngayon, sabi ni San Pablo, pinili tayo ng Diyos sa Kanyang mga nilikha ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Pinili tayo ng Diyos para sa Kanya. Para tayo magtamo ng kaluwalhatian o ng pagkukupkop ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Kukupkupin niya tayo doon sa Kanyang kaluwalhatian sa langit. Pagka nabuhay ka rito at sumunod ka sa Kanyang kalooban, dadalhin ka niya sa langit. Mag-e-enjoy ka ng eternal life o ng buhay na walang hanggan. Pinatikim tayo dito sa lupa ng Diyos ng buhay na natatapos, buhay na may problema, buhay na may maraming mga pag-uusig, para kung tayo ay masubok niya na talagang tapat tayo sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng problema, sa buhay sa lupa, susunod tayo sa Kanya, dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan, na walang problema, walang kamatayan, walang kahit anong mga masasamang bagay. Yun po ang halaga sa buhay na ito sa lupa. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Marcos, Kapitulo 10. Ganito ang ating mababasa sa 29. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay ng walang hanggang buhay. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus, kung susunod ka sa Kanya at sa pagsunod mo, maiiwanan mo yung bahay mo, lupa mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, at dahil sa pagsunod sa Kanya, uusigin ka,
tatanggap ka naman sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. So, ang halaga ng buhay ngayon, kapatid, pag ginamit mo ito sa paglilingkod sa Diyos, yung buhay natin ngayon sa lupa, ang puhunan natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng tao gusto niyan eh. Kaya ang tao rito sa lupa, kahit may sakit, umiinom ng gamot para wag mamatay. Nagpapagamot para wag mamatay. Di gusto nila mabuhay, ano? Kung naiintindihan lang ng lahat ng tao na yung buhay natin ngayon, kahit yan ay matapos, merong buhay na walang hanggan, susunod tayo sa Diyos. Kasi yung buhay na walang hanggan, na gusto nating makuha rito sa lupa, kaya tayo nagpapagamot, kumakain, nag-aanap buhay, gusto nating mabuhay, meron palang buhay na mas maganda, yung buhay na walang hanggan, na makukuha natin pagka itong buhay natin ngayon dito, ginamit natin sa pagsunod sa Diyos. Pangako yan ng Diyos. Ang susunod sa Kanya, kagaya ng sabi ni Kristo, tatanggap ka ng ganti sa sanlibutang darating ng buhay na walang hanggan. Kaya, ano ba ang halaga ng buhay? Bakit tayo nabubuhay? Sa ating panahon, ang halaga ng buhay binibigyan tayo ng Diyos ng buhay para tayo sumunod sa Kanya. Binubuhay niya tayo para sundin ang Kanyang kalooban. Pagkatapos, pag nakasunod tayo, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Sana naunawaan mo. Opo, salamat po, Brother Eli. Makinig ka po, kapatid, na Alfredo, ng indoctrination session. Yung mga pagdodoktrina natin, makinig kayo at malalaman nyo kung bakit tayo binuhay ng Diyos, ba't na tayo binubuhay, ba't tayo binibigyan ng lahat ng bagay. Kasi maraming tao hindi alam kung ba't sila nabubuhay eh. Ang pangunahin dapat nating alamin sa buhay dito sa lupa, yung sinasabi doon sa doon sa Gawa 17:26. Basahin natin, kapatid na Daniel. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ayon, maliwanag na kaya tayo nabubuhay para hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Kanyang kautusan, ang Kanyang katwiran, ang Kanyang kaharian. Hanapin natin siya sa buhay natin para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Apostol Pablo, ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manahan sa ibabaw ng balat ng buong lupa, upang kanilang hanapin ang Diyos. Ayon, pangunahin na yun sa buhay. Maghanap tayo ng Diyos. Yung iba ang hinahanap asawa, kaibigan, ang hinahanap kayamanan, ang hinahanap iba't ibang bagay na dito lamang sa sanlibutan. Dapat ang una nating hanapin ang Diyos, sapagkat bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang aking sagot, at inaanyahan kita, kapatid, na dumalo sa ating mass indoctrination. Makinig po kayo ng ating doktrina para malaman natin ang lahat ng kalooban ng Diyos para sa atin. Kapatid na Daniel?